Ito, lumilitaw na parang imbento. Ito hong kasong isinampa laban po kay Senador Jingo Estrada. Ito po ay kung pagbabasihan po natin ay itong pag-amin at sinasabing di umano'y maraming beses daw po na inaalok ito pong si Senator Jinggoy na talikuran ang majority black sa kasalukuyan at kapalit pagbasura po ng kaso. So, pag ganun ho, mga kaubayan, so hindi parang talagang masabi natin, hindi totoo yung kaso. Yun talaga ay parang panakot, di po ba? Ito po ay sa gitna ng kanyang kinakaharap na kasong plunder at na may warrant of arrest. At ito po ay wala hong katapat na piyansa sa kasalukuyan. At yan po inilabas na sa Sandigan Bayan. At sabi ho at agad naman ho, nung malaman ni Senator Jinggoy, na naglabas na po ng warrant, ay agad naman po siyang sumuko sa PNP. Pero ayon po sa nasabing senador, kay Senator Jinggoy, ay ilang ulit umano siyang inalok na talikuran ang majority black sa Senado kapalit ng pagbasura sa kasong isinampa laban po sa kanya at isang alok na anyay pa ulit-ulit niyang tinanggihan. So, matindi ho ito. So, ngayon lang daw po isinapubliko na kung saan ay talagang maraming beses po siyang inaalok. At sigurado naman ako, meron na siyang nabasihan, baka hina-record niya kung ano man, yung mga pangungulit ho sa kanya. At para lumipat ho sa kabilang bakod, at yun nga ho, pero siya po'y nanindigan. Pakinggan ho natin, mga kababayan, itong pahayag ni Senator Jingo Estrada nang siya po ay maglabas po ng statement. Actually, hindi naman press con ho ito. Pero parang lumitaw ang press kasi wala na akong Q&A, walang pinayagan na magtanong na taga-media. Ito, naglabas po siya ng kanyang statement. Ito, panoorin po ninyo mga kababayan. At bago siya kusang sumuko sa PNP-CIDG. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili
sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. Yan po ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na kung saan isa po sa naging usap-usapan at sentro sa kanyang naging statement, yung kanyang pag-amin at ngayon lang niya isinapubliko na maraming beses na talagang pinipilit daw siya, kinukumbinse, kinukulit na lumipat na po sa kasalukuyang minorya para yun po ang maging mayorya. O yun ho. So, pero bagamat hindi po pinangalanan ni Estrada, Senator Jinggoy, kung sino yung nasa likod ng nasabing umano'y alok, pero sabi niya, pinili niyang manatili sa kanyang paninindigan sa kabila ng mga kinakaharap na kaso. So, ang sabi ho niya rito, abangan ang susunod na kabanata. Marahil sa mga susunod na araw ay pwede niyang ibunyag kung sino yung nag-alok sa kanya. Kasi siyempre yung nag-alok ho sa kanya na ibabasura yung kaso, hindi ho ito pangkaraniwang opisyal ng gobyerno, hindi ito pangkaraniwang tao na kayang ipabasura itong kaso laban po sa senador at higit po sa lahat, itong kaso na pwede namang ibigay sa kanya. Dirin nyo, itanim na kaso, parang ganun lumilitaw eh. Tanim kaso at di ba kapag lumipat sa kabilang grupo sa Senado, tanggal ang kaso. So, yun ho magiging implikasyon na kababayan. Ako, ganun ho, basa ko kung totoo itong sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na siya po ay inaalok kapalit ho ng pagbasura sa kanyang kaso. So, yun ho. Ibig sabihin, parang gawa lang ho itong kasong ito. At gayon man ay nanindigan ito pong si Senator Jinggoy na hindi siya lilipat at kakabilang bakod at kanyang tiniyak yung kanyang suporta sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. O yun ho. At sabi ho niya, hindi rin po siya matitinag sa anumang mga panggigipit at pananakot, yung political maneuvering para talikuran yung kanyang paninindigan. O yun ho, kahit na pagbantaan daw po siya, alam niyo ho, ang sinasabi niya ho rito, nakataya rito yung independence o kasarinlan ng Senado ng Republika ng Pilipinas. O yun ho. At ang sabi niya ho, mga kababayan, kasi pag ganito na parang sila po ay gustong hawakan sa leeg. Di ba? Halimbawa, ito si Jigo, may kaso ka. Pag hindi ka lumipat, di ba, parang may nakaumang nataga sa iyong leeg, na naitak sa iyong leeg, di ba? Pero pinili ho ni Senator Jinggoy na manindigan at sabi niya, hindi. Basta ang nakataya rito yung independence ng Senado, kaya ang sabi niya, ang dapat yung institusyon, itong Senado, ay dapat hindi ho ito dapat na pinipressure mula sa labas po. O halimbawa sa ibang sangay ng gobyerno, ekotibo man o hudikatura, dapat ho malaya kasi siyempre meron ho sila na magpapahina. Kasi yung co-equal and independent branch of government. So tama ho ito. Napakaganda ho ng paninindigan ho dito ni Senator Jinggoy.
O, kasi kung alam nyo, naikwento rin ho yan ni Senator Marcoleta. O, sa mga nakarang araw na talagang binabanggit, nag-uusap-usap sila sa kasalukuyang mayorya na kung saan talagang kinukulit daw araw-araw, maya-maya tinatawagan si Jinggoy, nililigawan para lumipat to sa kabila at para maiwan ho yung grupo ni Senator Cayetano na sila magiging minorya. Pero hindi ho siya nagpadala. Sabi nga ho ni Senator Marcoleta, alam mo itong si Jinggoy kung hindi matibay-tibay yung kanyang dibdib pwedeng bumigay Kasi alam nyo, may mga tao, halimbawa, mamimili ka, di ba? O, kulong ka. Dilipat, wala kang ibang gagawin, no? Lilipat ka lang ng bakod, mawawala ng kaso mo, hindi ka makukulong. Di ba? Kung yung ibang tao, hindi ko naman, siyempre, depende ho sa kanya-kanyang paninindigan at sitwasyon. Pwede kang magsabi, sige, mananahimik na lang ako, lipat ako sa kabila, tapos wala pa akong kaso. Pero pwedeng ganon, may opsyon. Pero dito ho mga kababayan ay kung totoo, ito hong binabanggit na parang ginamit ho na pananakot itong kaso, parang lumilitaw ho mga kababayan, tanim kaso ito. Ngayon ho, bukod ho kay Senator Jinggoy, di ba? Ay marami pa raw ho nakalinya. Sabi nga ho ng ombudsman, 9 hanggang 10 senador ang iniimbestigahan ng ombudsman na may kinalaman dito po sa flood control. Pero malinaw ho mga kababayan na bakit lahat ho ng investigasyon dito lang ho sa kasalukuyang mayorya sa grupo po ni SP Alan Peter Cayetano. Sa kabilang, bakit ho sa kabila? Wala. Samantalang meron hong mga senador, ang dami ho ng mga binabanggit ay may mga lumabas din ng mga dokumento na meron hong isiningit may insertion. Ang tawag, ayaw nga nila tawagin na insertion amendments daw ho So, ganun din ho yun. Dapat yun po na-imbestigahan din. At ayon ho mismo kay Congressman Ege Erice, noong 19th Congress, mga kababayan, halos lahat po ng mga mamabatas, kongresista man o senador, lahat po ay nabahiran po nitong sinasabing pondo sa flood control. Bakit ho hindi imbestigahan? Bakit inuuna yung kasalukuyang mayorya ng Senado? Talagang hindi po patas kapag ganyan lumilitaw na meron pong tinititigan at tinitingnan at higit sa lahat, meron pong pinoprotektahan, di po ba? So, yun po ang maliwanag na maliwanag. Kaya naman, marami ho nagsasabi na dapat talagang ituloy-tuloy na yung investigasyon ng bagong Senate Blue Ribbon Committee, na pinangungunahan ni Senator Pia Cayetano, kasama ho dyan si Senator Rodante Marcoleta at ang isa sa Vice Chair ho dyan, si Senator Jinggoy Estrada, na talagang laliman na po ang investigasyon at magkaalaman, magkabukingan na ho, mga kababayan, kasi ang naging persepsyon sa nakaraang pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee at mismong yung nakaraang mayorya, talagang pilit na inipit ho ang investigasyon, itinago yung mga gustong, meron, nagboboluntaryo na, yung 18 ex-Marines nagboboluntaryo, ayaw pa ho. Ano ba naman yung, di ba, kung talagang wala kang pinoprotektahan, ano ba naman yun? Sige, pakinggan natin tong 18 sundalong ito, kung ano sasabihin nila. Hindi ho pinakinggan ni hindi po pinansin, ni hindi ho sinulyapan na sana tiningnan muna. Tignan natin ang sinasabi nito, baka kalokohan ito. Malalaman natin, ipakontempt natin. Ipakulong natin dito sa Senado kapag nagsinguling o nag-invento lang ng mga aligasyon ng mga ito. Kasi, di ba, alam nyo ho, kung talagang, kaya lang, di ko alam kung, baka naman, kasi baka merong nagsabi na ko, totoo, madadaliw tayo kapag pinatawag itong 18 ex-Marines. May iyari tayo, di pa? So, ganun po ang ang magiging persepsyon ng lahat. Di po ba mga kababayan? Kaya, ang binabanggit ho natin, talagang, di ba, ang talagang dapat ho magsagawa na po ng investigasyon at alam nyo, dito po sa nangyari sa flood control, dito po sa ating bansa, ang dami ho ng mga namatay na ating kababayan. Marami pong nawalan ng buhay. At again din po na mga ari-arian, nasira po yung kanilang kabuhayan, di ba,
dapat ho na bigyan ng katarungan. At ngayon, nag-uulan-ulan na ho dito. Biro mo, konting ulan lang ho, baha na kaagad. Siguro ito po'y maaring dahilan na rin para ipinapaalala po sa atin ng kalikasan ng Panginoon na kung saan ito yung flood control, nakakalimutan nyo na. Yan ho, dapat managot. Yung mga dapat na managot. Ako ho, mga kababayan, bilang isang Pilipino at bilang isang taxpayer, kay mayorya man yan o nasa minorya, dyan po sa Senado, kapag sila po ay sangkot sa anomalya sa flood control, dapat po managot. Wag lang ho yung kasalukuyang mayorya, yung grupo ni Senator Alan Cayetano. Dapat lahat imbestigahan at higit sa lahat, hindi po mabubuo ang pambansang budget dito po sa ating bansa kung wala po yung House of Representatives, yung mga kongresista. At higit sa lahat, sa ehekutibo na sila po ang nagre-release ng pondo. Di po ba? So, lahat po yan may papel na ginawa kung kaya't nakalusot yung pera. Di ba kasi ang House of Representatives, ang Senado, nasa kanila yung panukalang budget, inaprubahan. Pagka-aprobahan, pipirmahan ng Pangulo bilang batas. Pag naging batas, i-release ho yan ng ehekutibo, yung pondo. Di marami ho silang mga papel. Bakit yung mayorya lang po ngayon na sa grupo ni Cayetano ang inuuna at dinidikdik? Di po ba? Dapat lahat ho. Ganyan naman. Ano ba? Sabihin natin, para magpakita naman ho kayo ng patas yung ombudsman. Ombudsman Boyeng Rimulya, para ipakita mo naman na ikaw ay sa taong bayan. Ngayon, sige, sa mayorya, sa grupo ni Cayetano, nasampulan mo na itong si Senator Jinggoy. Sa kabila naman grupo, may naimbestigahan ka ba ron? Di ba? Meron ka bang iniimbestigahan o wala? Yun ho, masaklap, di po ba? So, dapat patas. Tapos, dyan sa Senado, nakapag-sample na tayo dito kay Jinggoy. Doon tayo sa mababang kapulungan. Yung nooy speaker ng House of Representatives, si Romualdez, naimbestigahan ba? Di ba yung binuong ICI, magkano ang ginasusuron ng gobyerno, nilaan po ni Pangulong Marcos Jr., tapos wala ho nangyari, di ba, sa investigasyon ng ICI. Nasaan na yung report nila? Kung sino mga inimbestigahan at ano ang nangyari sa investigasyon, wala ho. Wala na ho tayong narinig dito po sa ICI. So, ang nangyari ho rito, wala. Parang lang. Binuladas lang ho tayo, yung taong bayan, na kunwari, parang sila po ay gumalaw, inimbestigahan, pero wala namang resulta ng investigasyon. Sana kahit man lang pakunwari di ba? Pabalat bunga, ika nga, na kung sana, ito may may resulta kami ng trabaho, ito investigasyon sa ICI. Wala ho nangyari. Ni sa ombudsman ho. Wala ho. Wala ho kayo ni-imbestigahan. Puro ang target nyo lang ho, yung nasa mayorya na grupo po ni Senator Cayetano, di ba? Okay, so mga kababayan, at yan lang po muna. At abangan ho natin yung mga susunod na kabanata. At bagamat ito po si Senator Jinggoy ay ididetine dyan po sa may Quezon City Jail. At kung saan doon po naka-detain ito pong si dating Senador Bong Revilla. So sabi ho ni Senator Jinggoy, lalabanan niya ho ito hong kasong ito, mga kababayan. At actually, pinatigil niya na nga ho yung sweldo niya sa Senado at hindi ho siya kukuha ng proteksyon sa Senado at kanyang haharapin head-on, harap-harapan itong kaso na isinampa ng ombudsman na kanyang itinuturing na isang malaking kalokohan. Yun ho may nagpapatunay mismo sa Senate monitoring wala ho siyang insertion, di po ba? Saan ang galing yung kaso na isinampa po ng ombudsman? Ano ang basyahan? Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share at para kayo po lagi updated dito po sa ating mga issue na pinag-uusapan. At syempre, yung aking Facebook, Eli Saludar, inyo pong lagi i-follow. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.